Narito ang latest update sa kaso ng mayor ng Bamban Tarlac na si Alice Guo na di umano'y nasasangkot sa iligal na aktibidad sa ating bansa. Pugad ng mga Pogo Big Boss, sinalakay ng mga otoridad sa Señora Porac, Pampanga. Mayor ng Bamban Tarlac, Alice Guo, aarestuhin dahil hindi nakapagdalo sa Senate hearing noong July 10. Ginalugad ng mga otoridad ang isang residential compound sa Porac, Pampanga nitong Sabado, July 6. Pinaniniwala ang ginagamit ito ng mga Chinese nationals na mga big boss na nagpapatagpo sa Pogo Hub sa Bamban Tarlac at sa sinasabing bayan. Batay sa impormasyong mula sa Pampanga Provincial Information Office, tinungo ng mga pulis kasama sina Governor Denise Pineda at Board Member June Canlas ang Pogo Leisure Hub na kulang 5 kilometro lamang ang layo mula sa nirerentahang pasilidad ng Lucky 99 South Outsourcing Incorporated sa Barangay Santa Cruz. Sa isang search na ipinakausap ni Governor Denise Pineda at pinayagan ng korte dahil sa kasong human trafficking, sa isang compound sa Daisy Street, Purok 6, Barangay Señora, Porac, Pampanga ay makikita ang underground tunnel na nadiskubre ng Pampanga Police na sinasabing exclusive resort ng mga Chinese bosses ng Pogo ng Bamban Tarlac at Porac, Pampanga. Isang firing range ang natagpuan sa underground tunnel at papunta sa gitna ng lake at natagpuan rin ang mga iba't ibang gamit at mga ilang dokumento. Narito rin ang ilang mga interview tungkol kay Alice Guo. Yes, Cecil. What's the latest? Yes, sir. Senator Risa just suspended the hearing, the fourth hearing on the alleged human trafficking sa class. And hindi, no-show against si Mayor Guo. Ang kiniklaim niya ay may sakit sa mental health something yung sinasabi niya. Pero ang sabi ng mga senador, dapat she will be parang check up sent by the government doctors para to ensure na hindi niya ginagamit itong sakit para sa hindi lang dumalawang dito sa Senate investigation. And yun, sinabi ni Senator Nancy kanina na dapat hindi ginagamit din yung mga mental issues just to parang avoid facing the investigation po. Okay. Grace, I understand that lumabas sa hearing din yan. Hearing din na yan another inconsistency with previous testimonies of Alice Guo, no? Lumalabas na si Alice Guo, according to Senator Win Gatchalian, went to Grace Christian School. Opo. Yun yung sinasabi, nagpalabas din siya ng mga ibang information, sir. Pati yung kanyang passport na parang translate daw po yung Chinese to English. Yun din yung mga nilabas kanina pong sa hearing. Kanina medyo mga ilang oras din, tatlong oras hearing kanina, sir. So she went to Grace Christian. I think this is in Binondo, if I'm not mistaken, or somewhere. I don't know if Quezon City, ano ba. But anyway, in short, hindi siya homeschooled, kung ganun, like she claimed. Yes. Opo. Yun nga po, ang lumalabas parang additional na conflicting or contradictory statement na binigay niya doon sa naunang hearing at saka dito sa mga information na nilalabas ng mga senador sa kanilang mga nakukuhang investigation po. At ang sabi ni Senator Win, madaming dumadating na information sa kanila na parang nagsusupuan doon sa mga earlier assertion na talagang nagsisinungaling suspended Bamban Mayor Alice Guo. Do we know? Also, Yes. Cecil, walang sinabmit yung camp ni Alice Guo na medical certificate kasi yun yung hinihingi ng mga senador, di ba? Baka sakaling pagbigyan kung may maibibigay ng medical certificate, walang ganon. Wala po kasi ang statement ni Attorney David, yung lawyer niya, walang gustong mag-issue ng certificate kasi baka mapatawag sa Senate. Kaya wala silang makuhang medical certificate na to prove yung allegation na may mental issue si Mayor Guo. Okay. So paano yan? Paano nilang makukumpel yan? Dahil may arrest warrant na eh. Yung subpoena nga hindi nila ma-serve. Palagay ko lalo na arrest warrant. Paano yun? Anong gagawin nila ngayon?
Since hindi, 2 beses na siyang hindi dumating dito sa Senate, the committee will request the Senate President Escudero to issue a warrant of arrest, and yun po ang usual na ito-serve ng OSAA with the help of the PNP. Great. Cecil, Kaya po nadagdagan, kasi hinahanap na nila si Pastor Sibuloy, tapos ngayon dadagdagan pa nitong Alice Guo. Kaya madami na silang hinahanap po. Yun. Cecil, sa pakiramdam mo sa mga developments dyan, saan ang direksyon ng hearing? Ay i-expel si Alice Guo papunta sa kung saan mang lupalop siya nang galing? Or kasuhan siya rito? Dahil magkaiba yan, ha? Magkaibang strategy yon, no? Yung isa ay hindi siya Pilipino, so kailangan siyang i-deport, no? Hindi ko alam kung saan siya i-deport, no? Yung isang strategy ay dito siya kasuhan at dito siya hatulan. Opo. Sir, ang alam ko po, under the law, pag may offense ka na na-commit, dapat mag-serve ka muna dito nung mga, di ba yung mga imprisonment na ibibigay ng batas. After mo ma-serve yung mga sentence, saka ka i-deport kung saan kang country na dapat. Pero ngayon, di ba, parang wala namang clear na ano ba talaga siya. Although, nakalagay doon sa mga documents ay talagang Chinese itong si Mayor Guo po. Also, dito sa hearing din kanina po, nandito si chairman ng PAGCOR, Chairman Alejandro Penco. At yung kine-claim niya, di ba, in-reveal niya kung sino na yung naglapid na ex-cabinet member. Sabi niya si former spokesperson Harry Roque. At sabi niya parang sinamahan niya yung... Cecil, ginamit ba niya yung salitang lobby? Kasi pwedeng sabihin kung abogado ka, pwedeng sabihin nire-represent ko yung client ko, so I talk to people. Ginamit ba yung salitang lobbying? In the past statement po ni Chairman Tenco, parang gano'n yung higing kasi di ba parang ang dating lahat tayo nag-expect na ano yung panglalabi na ginawa ng cabinet secretary. Pero kanina ma'am, during the exchange dito sa Senate, parang ang bait na ni Chairman Tenco, ang sabi niya, nakikiusap lang kasi tinulungan lang niya yung na-agree na tagalaki na South 99 na nagbabayad daw kay Dennis Cunanan ng almost $500,000. Itong turnout, sabi ni Tenco at saka sabi nung Leong na representative dapat nung Lucky South 99, hindi pala dinabayad daw ni Cunanan. Kaya nagkaroon sila ng arrears na $500,000 na kaya sinamahan ni Attorney Roque siya sa PAGCOR para sabihin na magbabayad sila pero unti-unti kasi napakalaki daw po ng $500,000. Cecil, nabasa mo na ba yung statement ni Harry Roque? Yung kanyang press release? Ay, opo. Medyo mahaba Yes, sir. pero doon sinasabi niya na minis-represent ni Senator Risa yung statement ni PAGCOR Chairman Altenco na hindi naman daw sinabi ni PAGCOR Altenco ito, no? Yung ay tinatanong ni Ami kanina, yung ano ba yung exact words ni Altenco. Pero kung babasahin mo yung statement ni Harry Roque, ang daming inaamin, ang daming dinedenay, sa dulo hindi mo alam kung ano ba talaga yung inaamin. Kung ano na? Opo. Yun nga po. Yun nga sir, sabi nga namin, bakit dun sa initial, di ba yung statement ni Tenco, maglalabas ako ng pangalan ng ex-cabinet na something like ang effect ay naglabi. Pero kanina, ang sabi niya, nakikiusap lang naman, tinulungan lang naman yung aggrieved party kasi natakbuhan yata sila ng 500,000. So, kanina po, ang sabi, wala namang pressure na in-expert si former spokesperson Harry Roque doon sa exchange nila. Parang nagkaroon pa nga daw ng exchange ng text si Attorney Fernandez, yung nagbibigay ng license sa Pogo na, ay okay, thank you, tutulungan ko lang naman sila, parang gano'n. And then, Senator Risa also presented documents where the name of former spokesperson Harry Roque was indicated as the counsel. Okay. Cecil, diyan ka lang muna, no?
We would like to play back a portion of Secretary Roque's statement, video statement that he released a while ago. If we can hear it now. Lilinawin ko lang po, yung sa tingin ko ay mga maling balita na nababasa natin ngayon sa internet. Unang-una po, sa pagdinig ng Senado kanina tungkol dito sa Pogo sa PORAC, wala pong sinabi si Chairman Tenco na ako daw ay naglabi para sa isang illegal na Pogo. Ang sinabi po niya, ako po ay nakipagpulong sa kanya noong July, para po humingi ng rescheduling of payment doon sa mga dapat bayaran ng Lucky Star 99 sa PAGCOR. Ang dahilan ay dahil itong si Miss Cassie Ong na sinamahan ko, nakakilala ko pong empleyado ng Whirlwind Corporation, isang service provider at yung nagpapaupa sa Lucky South 99, ay nabiktima ang Lucky South ng estafa. Yung pera na ibinigay sa kanilang representante sa PAGCOR, di umano, no, na si Dennis Cunanan, ay hindi pala nakarating sa PAGCOR. Kaya nagkaroon sila ng isang sulat galing sa PAGCOR na naniningil ng mga pagkakautang. So yan po naman ay inamin ni Chairman Tenco at ni Attorney Jeza Fernandez. Wala pong napag-usapan tungkol sa lisensya. Kasi ang binanggit nga po ni Chairman Tenco doon ay kakalabas lang ng kanilang bagong guidelines para sa internet gaming. Pero malinaw po nung panahon ng pagmi-meeting namin ng July 2023, hindi po illegal ang Lucky South. Kaya hindi po pwede na ako'y naglabi sa isang illegal na Pogo. Pangalawa, pinabubulaan ko po o pinasisinungalingan ko yung naging konklusyon ni Senator Ontiveros na ako daw ay legal counsel ng Lucky South dahil sa isang organizational chart na isinumiti sa PAGCOR, ako'y nakasulat doon bilang isang legal counsel. Ma'am, para naman po maging ebidensya ang organizational chart na yan sa aking pagiging legal counsel sa Lucky Star, dapat nyo naman pakita na number one, na ako'y may kinalaman doon sa pagsumite ng organizational chart na yan. O di naman kaya, ako'y pumayag na ilagay ang pangalan ko dyan. Gaya ng sinabi ko po sa media, hindi ko po alam kung bakit nandyan ang pangalan ko. Dahil wala po akong kahit anong kinalaman sa pagsusumite ng mga dokumentong yan, dahil sa mulat-mula po, sinasabi ko naman, hindi ako ang abogado ng Lucky South pagdating sa kanyang mga lisensya. At never ako naging abogado ng Lucky South. So hindi siya abogado. Those denials are very highly qualified. Ano? Hindi siya abogado. So when he approached and interceded for this Pogo, for Lucky South, he was interceding as what? As a friend. As a friend. Okay. Opo. Okay. Hindi din naman, si Senator Risa, hindi rin naman niya sinabing naglalabi si Secretary Roque. Ang pinakita niya lang, ayun, nakinig siya dun sa mga sinabi ng resource person, and nung towards the end, then may pinakita po na mga documents showing that the name of Secretary Roque was as the counsel. Now, if Secretary Roque claiming na hindi niya alam na nilagay yung pangalan niya doon, it's different matter altogether. Di ba? Parang, sikahin siguro po niya yung Lucky South kasi nilagay yung pangalan niya. Si Senator Risa was just quoting the document. Doesn't that, Ronald, may tanong ako, doesn't that complicate things more for former Secretary Roque that he interceded na hindi naman siya yung abogado? Oo nga. Tapos ang sabi nga niya, nung siya ay... Para mas madali tanggapin kung abogado siya, di ba? Oo, at saka sabi niya, nung nag-intercede siya, hindi pa illegal yung Pogo na yon. Legal pa daw. Oo, legal pa daw, Opo. kahit merong torture chamber. Okay. Yes. Hindi, Saan na lang naman nalaman yung torture Oo chamber? nga, exactly. In fairness, di ba? Oo nga. Ibig sabihin, lumabas lang naman, no? Nung But nirate- if nung nirate anything, na. it does Nung nirate somehow na. explain, makes clear the dotted lines between Lucky Star at saka yung nahanap ng mga papeles niya doon at saka yung the fact that doon nakatira yung si Mr. Oh, Supranational, na staff niya. the staff niya. Oh, tsaka, Cecil, di ba pinapatawag din si Harry Roque at saka si Mr. Supranational sa Senate hearing? Ano nangyari doon? No, magandang pa yun. Magandang hearing yun. Yes, sir. Bali kanina sabi ni Senator Risa, si former spokesperson Harry Roque and si former chairman ng PAGCOR, si Andrea Domingo, will be invited to the next hearing para to shed light nga din po on it. So hindi lang nasabi kung kasama yung guwapo.
sa pag-imbita. Check ko po. Pero Cecil, ano yung initial reaction nila dyan sa statement ni Harry Ito si Roque? Cecil, ano, sumagot. Kasi po natapos ng hearing, parang hindi pa nagre-react si Senator Risa about it. Tatawagan po namin after nito para ma-incorporate na din po sa story natin. Saan ba nakuha yung dokumento na mentioning the name of Harry Roque? Kasi pwede talaga Yan niyang po yung- ilaban yun na hindi ko naman malaman kung Hindi paano ka alam. napunta dyan yung pangalan ko. Isinadmit nung kumpanya sa PAGCOR. Yung kumpanya mismo ang Sinasabi nag-submit. po. Okay. Yun. Yun yung din po document submitted to PAGCOR. Official po yun kasi yun yung tinatanggap ng Senate Committee on Women and Children. Opo. At kasama din nga din na po si A.R. de la Serna doon sa invitation for next hearing. Apo. Tsaka, Ami, kung babasahin mo yung statement ni Harry Roque, ay hindi kasi ako learned eh. Kaya marami kasi rito nakasulat, ang daming paragraphs. Tapos, dito ay representative ako ng kumpanya, dito ay hindi. Dito ay representative ako ng lessee. No, kaya dapat siguro mas i-deconstruct itong statement na ito. Na ano ba talaga yung kanyang nire-represent? Pwede talaga yun eh. Oo. Pwedeng different lawyers handling different aspects of corporation. Saka Yes. tama siya, yung pogo na yan, at nag-umpisa yan na legal, tapos hindi lang ni-renew, di ba? That was what the PAGCOR chief told us, na nagpa-reapply sila, meron silang mga ni-reject, merong mga hindi nag-reapply, kaya ang status nila ngayon illegal. Yeah. Pero Yes. at that time, according to Harry Roque, kasi hindi ko kabisado yung date kung kailan nangyari, at that time, meron pang lisensya. So kung meron mang siyang tinutulong-tulong nun, pwede ngang sabihin na he was not helping an illegal pogo. At Right. that time, hindi pa illegal. In fairness, Ronald. Yes. Yes. Ang ganun sinasabi yan, lang naman ganun. natin, yung human trafficking, Yes, ma'am. nangyari much earlier. Ibig sabihin, Hindi na-discover naman lang niya yan. alam yun eh. Oh, na-discover lang yan nung ni-raid. Di ba? Nung na-discover inimbestigahan, nung ni-raid. ni-raid, etc. Eh talaga namang hindi madidiscover yan dahil hindi pa nire-raid eh. Kaya yung Saka thin din po line yung- na yon ng legality ay medyo delicate. Apo. Saka sir, yung sabi nila, yung Lucky 99, nung unang term ni President Duterte, 300 square meters ba yung hinihingi nilang license para dun sa area. Nung daw kung after na, nung itong panibagong humihingi na sila ng panibagong license, parang nag-triple na, naging 900, na yung instead from 300. So, kaya dinis-approve na yung application nitong company na ito. Sabi ni Chairman Tenco kanina sa hearing. At also po, may ni-raise pa din yung mga email addresses daw po nung Whirlwind Pogo at saka yung isa pa, ang ginamit na email address ay katulad nung ginagamit dun sa kay Michael Yang na ano din company, which di ba sabi din ni Senator Risa, si Michael Yang, dating presidential economic advisor, ay yun, nakalink din sa Farmally. So, nanganganak po yung connection nitong mga investigation dito sa kaninang ginawa ng Senate Committee on Women and Children. So yan nga yung bagong aspect na, napasok na si Michael Yang sa Farmally. So that's another aspect na ipapursue din ng Senate. Noon si Senator Risa po, kasi parang di ba yung Farmally dati parang hindi naman nagkaroon ng closure dahil nagpalitan ng Congress. So ang sabi naman nila in the past interview, once na may bago na namang makita silang ebidensya, wala namang nagtitigil sa kanila to file another resolution calling for the Farmally investigation po. Okay, as Cecil rightly put it, nanganganak itong investigation na ito. Oo nga eh. Sumasanga sa kung iba-iba, no? Na hindi lang doon sa supranational, pero meron na rin Farmally at saka kay Michael Yang, the former presidential. So maraming susunod na kabanata. Marami, oo. Opo. Talagang yan yung abangan ng susunod na kabanata. Nanganganak parang series, Opo. TV series.
Yes po. Magkakaroon na season 2, season 3. Cecil, do we have anything new on the Senate building, on the hearing in the Senate building? Well, I know the last development was that nagsampa ng ethics complaint si Senator Nancy Binay. But other than that, do we have more information specifically on that 600 million peso landscaping? Opo, bago po ako, before yung itong conversation natin, sir, nag-start na po yung hearing ni Senator Cayetano. And hanggang naghintay ako matawag, parang dinidetail na kung ano-ano yung mga ini-investigate. Tapos sabi namin, parang siya maririnig namin, limited yung sinasagot ng mga resource person. So, yun po, kanina ongoing, tapos ngayon parang wala na sa monitoring namin, inend na po. Ang alam, hindi naman po bumaba si Senator Nancy, kaya hindi masyadong ma-action ngayon yung investigation. Anong status Anong latest dun sa magre-reconciliation talks daw eh? Oh, yung ethics Magkakaroon case. daw ng meron bang any progress on that effort? At saka, Cecil, ano yung laman? Ano yung laman ng final ni Nancy Binay? Ayan, yung kahapon, sa araw, sabi niya kasi na-violate kasi tinawag siyang buang, tapos yung mga standard daw ng lawyer, dapat hindi nga naman ganon. And then, nasasaktan si Senator Binay because nung naalala niyo yung 2016 nung kay former Vice President Benjamin Binay, sila yung mga anak yung nasaktan. Ngayon sabi niya, ramdam niya, yung anak niya naman, baka yun naman yung mag-suffer. So yun yung iniwasan daw po niya. Kaya ngayon nagsasalita na siya at ayaw niya na ulit mauulit. Medyo naiyak na nga ng konti si ma'am pero yan, napigilan naman niya. And sabi niya, sana para mag-stick lang. 4 yung sinasabing na violate ni Senator Cayetano. And na-interview namin si Senate President Escudero. Parang sabi niya malalaki na sila. But si Senator Tolentino na chairman of the Ethics Committee, sabi niya he will try to parang mag-broker ng talk para hindi na siguro mas lumala pa yung gap. Okay, So walang bago doon, yung reconciliation talks. Yes. Dalawa- Yun pa din po yung kahapon na sinabi ni Senator Tolentino. So Dalawa kasi ang for Senator Nancy Binay, it brought back bad memories from 2016. Alam naman natin to si Senator Alan Peter Cayetano din yung parang Una. What's the right word? Demolish? Well, tatlo sila naman. Tatlo sila noon. noon. Investiga. Si Coco Pimentel, si Sunny Trillanes, at si Alan Peter. Pero siyempre, pinakamadaldal si Alan Peter. Yung investigasyon, 2 taon yun, no? Na investigasyon kay Vice President Binay. So, isa yun sa pinanggagalingan nitong dynamics na ito. May mga sugat pa. Medyo sariwa pa yung mga sugat na yan. At ngayon, lalong naging sariwa dahil sa dynamics between Taguig and Makati at specifically sa dynamics within Taguig. Mukhang may mga sinusuportahan yung mga Binay na posibleng lumaban sa mga Cayetano dun sa local government position sa Taguig. Cecil, is there something there to the insinuations of Senator Nancy Binay that this is all related to Makati Taguig? Yun po kasi, ayun sir, kasi yun yung, di ba, yun yung mainit na pinag-uusapan before. And yun, pagka natatanong sa ng media na, do you think it is connected? So sabi niya, parang ito din yung nangyari dati Parang nakikita namin na ganoon ulit yung simula. And if we can recall, 36 hearings daw po yung nagawa ng Senado tungkol doon sa questionable and parang parking building sa Makati. So sabi niya, parang kaya sa ngayon nagsasalita na para hindi na maulit. And in fact, hindi na raw po sana nanonood yung mga anak niya ng news para hindi na maapektuhan. But he's worried about baka sa school may mga kaklase nanonood at baka ibuli naman yung mga anak nila, yung mga pamangkin niya po. Cecil, what's the talk there in the Senate? Is there something there na are the Binays moving into Taguig? May usap-usapan bang ganyan sa Senado? Ang alam ko po, si Senator Nancy will be running for mayor in Makati. Okay. Whether si Senator Mayor Abby will either be running for senator or doon kasi parang taga doon somewhere pwedeng tumakbo. Pero parang hindi na, di ba, ang filing natin ay October. And yung mayor requires 1-year residency.
Okay. bago ka makatakbo. So, kung nakalipat ba si Mayor Binay, Ati, hindi pa po ako familiar doon, sir. Okay. Mukhang ang nag-unfold sa Cecil, Taguig. nakikita ko kasi si Robin Hood Padilla. Sabi niya, gusto niya, yung committee na lang niya mag-take over niyang probe para hindi daw masyadong mainit. Any progress on that proposal? Yan, nakafile na po yung resolution na yon. Pero ang sabi ni Senator Binay, since Committee on Media and Information, baka walang jurisdiction sa issue. Pero ang sabi naman ni Senator Binay, ni Senator Robin kasi, information dissemination para alam ng mga tao kung ano yung nangyayari. Well, since naka-recess, ma'am, hindi pa po na re-refer kung kaninong committee. Sa 22 pa, magre-resume yung third regular session, baka po yun, magkaroon kung pa-refer kung kaninong committee po. Okay, Cecil, alam mo itong si Senator Robin Hood Padilla, nag-viral din siya dahil dyan sa hearing na yan. Umunguya. Di ba? Nabati niyo ba, Cecil? Yun po. Sabi niya po, nung nagsasalita, nung sila palang dalawa ni Senator Cayetano ang nandun, hindi siya makakain. So, nung nagkakaroon na ng exchange, si Senator Nancy at saka si Senator Cayetano, yun nakita niya ng chance na kumain. Kaya po kumakain siya hanggang nagpapalitan ng intense statement si Senator Cayetano at si Senator Binay. So, Cecil, nag-issue ng statement ng National Press Club. Nagre-reklamo dun sa salita ni Alan Peter. May reaction ba dun si Alan Peter? Parang wala akong matandaan. Sabi ng, tinanong siya ng mga media the following day, ang sabi po ay parang hindi rin clear yung pagkakasagot. Kaya may panibagong statement, ma'am, yung press club na sinasabi na further confused sila doon sa hinihingi nilang clarification na ano ba yung sinasabi mong scripted na tanong. Kaya tuloy, ma'am, ang joke ngayon pag nilalapitan namin si Senator Nancy, ma'am, nasa na yung scripted na tanong para matanong namin. Kasi, di ba, parang kami man na-hurt nung sinabi niya, we are just being fed with questions to be asked to Senator Binay po. So, walang dagdag na clarification si Alan Peter so far? Wala pa po. Okay, thank you, Cecil. Thank you so much. Thank you po. Good afternoon, Thank you, ma'am. Good Cecil. afternoon, sir. Cecil. Thank you po. That was Yes. Philippine Star correspondent Cecil Suerte Felipe talking to us from the Senate.